Ang balita ko, may warrant daw ako pag... Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga putang ina. Ano man ang kasalanan ko, na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may konting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Ang problema nito, ewan ko kung ang tingin ng ako'y raw yung o ganito na lang. Ito ganito na lang. O sasabi ko. Assuming na totoo. Totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak sa ating bayan. Kaya ako man ang higiin ko na lang sa inyo, total, kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, in the meantime, mag-contribute kayo, baski $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, pagawaan niyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro Akin. Sinagot na po ni former President Rodrigo Roa Duterte o ni Digong, mga kaboses, ang umuugong ho ngayon na issue, hinggil ho mga kaboses sa warrant of arrest laban ho sa kanya na isi-serve ho ng International Criminal Court o ICC. Mga kaboses, ipinahayag ho niya ito sa isinagawang pasasalamat kay FPRRD with OFWs. Linggo ho ng Marso 9 nitong taon na ito mga kaboses sa Southern Stadium sa Wan Chai, Hong Kong. Ano po mga kaboses, kung saan ito po yung dinaluhan ni former President Rodrigo Duterte na event kung saan nakita siya ho na sumakay ng eroplano papuntang Hong Kong. Nauna na rin hong naging issue mga kaboses kasi nga may mga mainstream media ang nagpo-post at nagpa-publish ho mga kaboses ng fake news na information. Bakit to fake news? Kasi misleading ho lahat yung mga balita. Unang-una sinabi ho nila doon na tumakas raw ho si former President Rodrigo Duterte dahil nga raw may warrant of arrest na mula sa ICC kaya tumakbo ho papuntang Hong Kong, knowing na yung Hong Kong po ay hindi saklaw ho ng ICC. Mga kaboses, so doon nag-create ng issue. Ang hindi nila alam merong dadaluhan si former President Rodrigo Duterte na isang malaking event, at event ho ito ng kanyang mga supporters na mga OFW ho doon sa Hong Kong, mga kaboses. So sinagot ho niya yung mga pahayag ukol nga ho rito sa warrant of arrest laban ho sa kanya. Makikita ho sa mukha ni FPRRD doon po sa plinay natin na video na kung gaano siya ka-confident, mga kaboses. Yan ho yung sinabi ko doon sa nakaraan ho nating episode na imposible hong tatakbo itong tao na ito. Mga kaboses, doon sa hatol ho ng ICC.
Bakit ho siya tatakbo? Ano po? Bakit ho niya tatakbuhan yung kaso niya? Kaya alam naman niyang wala siyang mali, mga kaboses. Kung alam niyang wala siyang ginawang mali, bakit siya tatakbo? Ano po? Responsibilidad niya ho ito na harapin, mga kaboses, at ipakita sa ating mga kababayan at sa taong bayan ng bansang Pilipinas, ano po, na yung nung sa panahon niya, mga kaboses, talagang yung mga pulisiya niya naaangkop talaga o para talaga sa atin ng mga tao, ano po, mga kaboses. So talagang nakita siya, ano po, at legit ang balita na pupunta si former President Rodrigo Duterte kasama si Vice President Sara Duterte at yung mga senatoriables niya, mga kaboses, doon ho sa Hong Kong dahil meron silang dadaluhan na isang malaking event. Pasasalamat ho doon sa mga OFW sa taga-suporta niya. Ano po, mga kaboses. At nandun rin yung ibang mga supporters mula sa Pilipinas sumabay ho doon kay former President Rodrigo Duterte. Ito po, sa gitna ho ng mga usapin dito sa ICC po, mga kaboses, ano po, ang ito kasing Malacanang, ano po, ang palasyo ho ng Malacanang, confident rin ho, mga kaboses, na makikipag-cooperate, ano po, sa ICC, tungkol ho rito, mga kaboses, sa aligasyon hong mga human rights violations na iniimbestigahan ho ni former President kay former President Rodrigo Duterte, mga kaboses. Sabi nga ho ng Malacanang na palasyo, ano po, mga kaboses, na yung Interpol raw ho, kung sakali ho, mga kaboses, i-request ho dito sa Pilipinas, magko-cooperate ko kagad yung Malacanang doon sa Interpol para hulihin ho si former President Rodrigo Duterte, mga kaboses. Kahit hindi pa malinaw na meron hong talagang warrant of arrest na nakabinbin sa kanya. At kung meron man, ito po yung sagot ho ng Malacanang, mga kaboses, na handa raw ho sila makipag-cooperate para ipahuli si former President Rodrigo Duterte. Ano po, mga kaboses? At tungkulin nga raw ho, ano po, ng gobyerno na magkipag-ugnayan sa Interpol, mga kaboses. And kung matatandaan natin, noong taong 2019, mga kaboses, pinutol ho, mga kaboses, ng ating gobyerno nitong administrasyon ni Duterte ho noon, mga kaboses, pinutol ho yung pagkikipag-ugnayan ng Pilipinas doon ho sa International Criminal Court, mga kaboses. Kasi nga ho, ayon ho sa kanila, hindi pwede makialam yung mga banyagang bansa, mga kaboses, sa laban ho ng mga Pilipino sa kanilang pulisiya sa war on drugs, mga kaboses, kasi talamak ko talaga yung droga dito sa ating bansa. And marami nga tayong mga nakikita ngayon, ano po, sa mga balita na namamatay, nare-rape, mga kaboses, nawawala kadahil ho sa ito nga hong talamak na ho na illegal drugs dito sa ating bayan, mga kaboses. At yung policy noon ni former President Rodrigo Duterte, talagang layunin, talagang girahin yung mga taong na-involve po sa illegal drugs para ho hindi na ho, ano po, hindi na ho bababa doon sa susunod na henerasyon, mga kaboses. And ngayon sa ating society ngayon, mga kaboses, tila nawala na yung pulisiya na yon, mga kaboses, no? At wala nang takot, ano po, yung mga taong gagamit ng illegal drugs, kung sino-sino na lang nagiging biktima, mga kaboses. Marami ho tayong mga nakikita, kawawa ho yung mga pamilya ng mga biktima, na biktima ng rape, na biktima ng krimen, mga kaboses, no? Nakakaawa, ano po, mga kaboses. At yun yung challenge ng administrasyon Duterte noon, na bakit yung hindi imbestigahan yung talamak na krimen at yung rape, mga iba't ibang cases, mga kaboses, ano po, na dapat bigyan agad ng hustisya. At ang tanging reason, ano po, is yung illegal drugs, ano po. And I know, mga kaboses, na talagang handa rin si former President Rodrigo Duterte na harapin ang akusasyon, mga kaboses, na ito at mga ligasyong ito, lalo na may warrant of arrest siya sa ICC, mga kaboses. At kung matatandaan rin ho natin na itong usapin na ho ito, mga kaboses, ay makailang ulit na ho na pag-usapan doon sa House of Representatives, no? At hinamon pa nga ni former President Rodrigo Duterte yung mga kongresista na mag-file sila ng case against former President Rodrigo Duterte, kasi existing naman ho ang judicial system natin dito sa bansang Pilipinas, lalo na, mga kaboses, na kinakalaban yung mga partido na Duterte ng ito nga hong kasalukuyang administrasyon, mga kaboses. Kasi marami ng issue, ano po, na pumuputok, mga kaboses. At abangan ninyo ang susunod ho na update ito. Ano po yung komento ninyo regarding po sa reaction
ni former President Rodrigo Duterte, mga kaboses, sa isinagawa hong pasasalamat kay FPRRD with OFWs, mga kaboses. Yung reaction niya ho regarding po sa kanyang warrant of arrest sa International Criminal Court, mga kaboses. Like, follow, and share. Subscribe na lang din po, mga kaboses, para ho palagi kayong updated dito po sa ating YouTube channel. Mga nagaganap, mga trends, viral topics sa politics, mga kaboses, dito sa ating bansa. Vox Populi PH po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Bye-bye.